natin ay makikita sa Matthew 6, verse 33, at alam ko na very familiar na po sa ating lahat ito. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall added to you. Sa Tagalog, ngunit unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Let's bow down our head and let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli kami po ay magkakasama upang pag-aralan ang inyong salita. Salamat po sa bawat buhay na narito ngayong gabi. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong hindi ka namin inuuna. Turuan niyo po kami na hanapin ka sa lahat ng bagay. Kayo po ang aming hari at tagapagbigay. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagbigay. Amen. So may mga pagkakataon sa buhay natin na inuuna natin ang pera, problema, takot, o anumang kabisihan natin sa buhay. Hindi talaga natin ma-perfect. At kahit di naman ako natatamaan din dito. Hindi ako tumatayo rito bilang perfecto, kundi bilang isang tao na patuloy ding tinuturuan ng Diyos. Kaya nga, bago natin ituro sa iba, ang sarili muna natin ang unahin natin. Kaya nga, lagi kong sinasabi ito na bago ko siya i-share sa iba, ako po muna ang unang natututo. Ang problema ay hindi po sa kakulangan ng pangangailangan, kundi maling inuuna. Kadalasan, inuuna natin ang mga bagay na nakikita. Pero, nakakalimutan natin ang Diyos na pinanggalingan ng lahat. Itong Matthew 6 verse 33, ito po'y pangako sa Biblia. Ito po'y pangako ng Diyos sa atin na pwede po nating panghawakan. Pero, meron pong mga prerequisites o meron pong mga kondisyon. Ibig sabihin, dapat qualified tayo para angkinin ang talatang ito. Ito po'y pangako sa atin ng Diyos. Pero, kailangan muna nating maintindihan bago natin sabihin na we are qualified for this promise. Basahin po natin muli sa Matthew 6 verse 33. But seek first His kingdom and His righteousness. Yung salitang first, ibig sabihin, may gagawin ka muna. May gagawin muna tayo. But seek first His kingdom. So, mayroong kondisyon. Mayroong uunahin. And His righteousness and all these things shall added to you. So, these things po na tinutukoy, kapag binasa po natin ang buong talata, ito po'y patungkol sa lahat ng mga pangangailangan natin. Hindi lang sa mga material na bagay. Katulad po sa sinabi ni Pastor Bob noong mga nakaraang linggo, kasama na po yung sa health natin. So, lahat ibibigay ng ating Panginoon, pero unahin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang kabanalan. So, meron po akong ginawang 3 points. Number 1, the seekers of the kingdom advance the territory of the king. Kaya ang sabi dito sa talatang ito na seek first the kingdom. Ano po ang ibig sabihin na seek first the kingdom? Ano po ang ibig sabihin na bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos? Kung tayo
binibigyan natin ng halaga ang kaharian ng Diyos, basically, yung ginagawa natin, we're expanding the territory of God. Tayo yung nagpapagamit sa Diyos para lumawak ang teritoryo ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang buhay po kasi natin, simula nung nahulog ang tao sa kasalanan, humiwalay na talaga tayo sa Diyos. Naparito ang Panginoong Hesukristo upang sakupin muli ang ating mga buhay. Tayo ay naging teritoryo na ng Diyos. At hindi lang po yan humihinto sa atin. Kapag nasa ilalim na tayo ng kaharian ng Diyos, lumalawak po yan. Babaguhin ng Diyos ang career natin, inaabot niya pati ang mga trabaho natin. Dapat yung career natin, dapat is glorifying to God. Magbigay kaluguran sa ating Panginoon. Babaguhin niya ang relasyon natin sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating mga kaibigan, maging sa ating community. At meron pong impact yan maging sa bansa natin. So when we seek the kingdom of God, we're advancing the territory of God. Kaya yung pamilya natin, yung relasyon natin sa bawat isa, dapat naging teritoryo yan ng Diyos. Hindi ng pag-aaway, pagbabangayan, paniniraan. Hindi natin kailangan patunayan ang sarili natin sa tao. Dahil kilala na tayo ng Diyos. Ang sabi nga dito sa Jeremiah, 1 Samuel 16, verse 7. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa panlabas, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Sometimes, we heard things that make us hurt. And sometimes, parang gusto nating i-defend ang sarili natin. Pero, habang tumatagal tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, binabago ni Lord ang puso natin. Daway tayo mag-isip. And God reminds us, I know you more. Wala yan sa kalahati ng pinagdadaanan ko. Nandito po tayo sa church, hindi para bitaw na para ganahan ang tao sa ato or to impress others or to please people. We are here to know more God, to glorify God, to please God. Minsan, hindi tayo maunawaan ng iba. Pero si Lord, alam niya po ang totoo, ang intensyon natin, ang puso natin, pati po yung mga pinagdadaan natin. Si Lord po ang tunay na saksi at ang tunay na hukom. At ang kanyang pagkilala ay siyang higit na mahalaga kaysa sa papuri ng tao. Maging sa finances natin, maging sa kaperahan natin, dapat naging teritoryo yan ng Diyos. Minsan, mahirap isuko ang kaperahan natin. Kahit nga ang sweldo natin, teritoryo po yan ng Diyos. So the seekers of the kingdom advance the territory of the King. Si Jesus Christ po kasi, mananakop po talaga siya. Kapag sinakop niya ang buhay natin, 100% sasakupin niya ang pamilya natin, ang behavior natin, ang attitude natin, ang pananalita natin, pati po ang trabaho natin. Lahat po ng meron tayo, lahat po ng ginagawa natin, dapat pinaghaharian ng Diyos. Bahay, lupa, finances natin. So, ibig sabihin, lahat sinusurrender po natin kay Lord. Seek first His kingdom. So, may kasunod po. And His righteousness. Pati po ang kabanalan ng ating
Diyos. Ibig sabihin, kapag inuuna po natin ang kaharian ng Diyos, inuuna po natin ang kanyang kabanalan, siya na po ang bahalang magbigay sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang sabi nga po dito sa Jeremiah 29, verse 13. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Sa Tagalog, masusumpungan ninyo ako kapag ako'y hinanap ninyo ng buong puso. Ibig sabihin, may gagawin tayo. Hindi lang tayo maghihintay. Lalapit tayo sa Diyos. Sa panalangin, sa pagbabasa ng Biblia, at pagsunod. At ang sabi dito, masusumpungan ninyo ako. So, ito po'y pangako ng Diyos sa atin. Minsan, busy tayo. Minsan, pagod tayo. Minsan, sablay. May mga araw na hindi natin siya inuuna. Pero, ang magandang balita, handa ang Diyos na tanggapin tayo kapag bumalik tayo sa Kanya. Hindi naman niya hinihintay ang perfectong tao. Ang hinahanap ni Lord is yung pusong totoo at mapagpakumbaba. Amen? Number 2, the saints of the kingdom live by the standard of the king. So, yung team po natin, meron po yung kabanalan. Meron po yung righteousness. Meron pong sariling kalooban na dapat nating sundin. So, bakit po saints? Kasi po, simula nang sakupin po ng Panginoong Jesucristo, tayo po ay naging saints na po tayo. Huwag po natin isipin na yung mga santo, yung mga taong espesyal lang. Pansinin po natin dito sa Corinthians. To the Church of God, yung Church of God, basta kabilang ka na sa Iglesia ng Diyos, kasama na po tayo sa mga santo. Basahin po natin sa 1 Corinthians 1, verse 2. English Standard Version po ito. To the Church of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called to be saints, together with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ, both their Lord and ours. Sa New Living Translation, to the Church of God in Corinth, to you who have been called by God to be His holy people. Ibig sabihin, lahat tayong mananampalataya ay tinawag po tayong maging santo, maging banal. Ibig sabihin, set apart those sanctified. Ibig sabihin, set apart tayo. Iba po yung klase ng pamumuhay natin. Iba po ang klase ng pag-uugali natin. Nakaayon po tayo sa standard ng ating Panginoon. So the saints of the kingdom live by the standard of God. Kaya nga si Apostle Pablo, kapag sumusulat siya, ang sinasabi niya, to the saints of Corinth, to the saints of Ephesus, to the saints of Philippi. Ang tawag niya po sa lahat ng mga mananampalataya ay saints. Ibig sabihin, set apart. Ihiwalay tayo na meron tayong sariling klase ng pamumuhay na nakaayon sa standard ng ating Panginoon. So if you want to claim this promise, na yung promise ni Lord na ibigay niya lahat ng pangangailangan natin, mamuhay muna tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Number 3, the servants of the kingdom are fully funded by the king. Kung tayo'y naglilingkod sa
kaharian ng Diyos, kung tayo ay empleyado, kung tayo ay servant sa kaharian ng Diyos, ang magbibigay or ang mag-finance sa ating mga pangangailangan, ang Diyos din mismo. Dakila pa ba yung mga amo natin o yung mga boss natin sa hari ng mga hari o sa Panginoon ng mga Panginoon? Kung tayo po ay nagtatrabaho o naglilingkod sa isang kumpanya, sinisweldohan po tayo. Marami pong mga benepisyo. How much more kung ang pinaglilingkuran natin ay kaharian ng Diyos, hindi kumpanya ng tao, kundi kumpanya ng Diyos. So by the way po, ang nagtuturo po dito sa atin is si Jesus Christ. Seek first His kingdom and His righteousness and all these things, so lahat ng pangangailangan natin, ipoprovide ni Lord. So the servants of the kingdom, so lahat ng naglilingkod sa kaharian ng Diyos are fully funded by the King. So kapag sinabi po nating fully funded, wala tayong pangangailangan na hindi kayang ibigay ng ating Panginoon. So ito po ay katuroan ng ating Panginoong Hesukristo na dapat nating pananampalatayaan. So if you want the full support ni Lord, so unahin po muna natin ang kaharian ng Diyos at ang tamang pamumuhay at siya na po ang bahala sa ating mga pangangailangan. So stop worrying our needs, itigil na natin ang pag-alala sa ating mga pangangailangan if we are the seekers of the kingdom and saints of the kingdom. So kumbaga, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi madalas gusto natin ang pangako ng Diyos. Ang pagpapala, ang pagsagot sa mga panalangin, tagumpay. Pero minsan parang ayaw nating pagdaanan ang pagsunod. Pero malinaw po sa salita ng Diyos na ang pagsunod ang nauuna kaysa pangako. Pagpalang gabi po sa inyong lahat.